Hello everyone! Nandito na po akong muli at nagbabalik at sana samahan niyo po ako muling humugot. Ang akin pong ibabahagi ay tungkol doon sa mga taong nakakaramdam ng inggit, nakakaramdam ng selos. Ilan na nga kaya sa atin ang nakaramdam ng ganitong klaseng pakiramdam? Ilan na nga rin kaya sa atin ang sinira ng salitang selos, ng salitang inggit? Ang bawat isa sa atin ay nakaramdam or nakakaramdam ng inggit at selos sa ibang tao. Sabihin mang ito'y pamilya or kaibigan. Sa buhay natin, you will learn that some people become happy over other people's misfortunes. You will learn that many become jealous of other people's success. It's only because when their lives become pathetic, they refuse to blame themselves. And the worst thing, what they will do, they will find someone na pwede nilang pagbalingan ng kanilang failure. They blame it to others, and the last thing we will know, they want to bring them down along with them. A simple crab mentality. Ang tanong ng ilan, bakit? Kasi mas madaling tanggapin na i-blame mo ang ibang tao kesa taos-puso mong tanggapin kung ano man ang meron sa kanila. At ang ilan sa atin, mas mahirap iparamdam ang tunay na katuwaan or kasiyahan for others without feeling any jealousy or expecting anything in return. Mga kahugot, being jealous or envy to other ay parte na ng ating buhay, pang-araw-araw nating buhay. They do have positive and negative impact to each and every one of us. Ang difference lang is kung paano mo ito i-handle, kung ikaw ba'y tatalunin ng inggit or gagawin mo itong isang inspirasyon. We should not forget na hindi rason ang inggit at selos natin para makaisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Let us try to be more positive and do something para sa sarili natin nang sa ganon, hindi tayo pamahayan ng inggit sa katawan. Ang ilan naiinggit hindi dahil may kulang sa kanya or sa kanila pagdating sa material na bagay. Ang ilan naiinggit dahil pakiramdam nila may kulang pa sa kanilang pagkatao. Sabi nga, baliwala ang kung anumang material na bagay na meron ng isang tao kung sa bandang huli, hindi naman ito masaya. Let us try to be content on what we have right now. And who knows that contentment will bring you the world that you've been dreaming of. Being content means na sa'yo ang hinahanap ng iba na parang laging may kulang sa buhay nila sa kabila ng sagana sila sa material na bagay. Let us try to remind those people na they have their own strength, own path to walk through. Just try to forget na kung ano man ang inggit na meron tayo sa ating katawan, huwag natin itong hayaan na mamuhay sa ating puso at isipan. And lastly, maraming salamat po sa patuloy na nanonood at sa lahat ng mga taong nakasubscribe. God bless po to everyone.